This is JCAD TV, your all-in-one local cable channel for news that matters, stories that inspire, and voices that deserve to be heard. From the news center of JCAD Multimedia Production. Aniya na ang Bujong sa alas 7. Bujong sa alas 7. Ang pinakawahing balita gikan sa isla sa Bantayan, Cebu Province, the Philippines, and the world. Bujong sa alas 7. Tinilaman sa JCAD TV. Mayong adlaw, gikan sa isla sa Bantayan, ngadto sa tibuok kalibutan. Kini ang Bujong sa alas 7. Ako ang inyong tigbalita, Froilan Nigapatan. Adlaw karon na Martes, Agosto 4, 2026. Kini ang mga headlines. 24 oras nga kuryente naabot na sa ilutungan pinaagi sa Submarine Cable Project. PDEA nagpaigayon og on-site validation sa mga drug-cleared barangay sa Bantayan. Kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nang himakak nga siya ra ang buktong Vice President nga may confidential fund. Trump naghatag og katapusang higayon sa Iran. Ang mga headlines hatod kaninyo sa Abrahamic Roast. The taste you will always remember. Human sa dugay nga pag-ulat, opisyal nang gipasiga ang hilutungan Submarine Cable Project nga maghatag og 24 oras ka supply sa kuryente sa Barangay Hiltungan, Bantayan. Alang sa dugang detalye, aniya kining report ni Mark Anthony Alo. Kapin sa 110 ka mga residente o bisita ang nitambong sa hilutungan Submarine Cable Project ceremonial switch-on nga gihimo karong adlaw Martes, Agosto 4, alas 10 sa buntag sa Bantayan Island Electric Cooperative, Banilco Covered Court sa Balintawak, Bantigi, Bantayan, Cebu. Nitambong usab ang opisyal sa National Electrification Administration NIA, Banilco, lokal nga gamhanan sa Bantayan, barangay hilutungan o mga kaabag sa proyekto. Ang samunan nga atong gidamgo 20 plus years ago sara tungod sa pakigtambayayong sa LGU kaglami na kayo sa support sa aton NIA administrator sa si Admin Lani Almeida initanan natuman na kayo. So sa mga taga-Ilutungan nakaipaw-magyat ka mo nga pagkalisod it sini nga gikuan naton ha. Dili lang ang sa suga hasta ang sa duta. In fact sara o pinasya kayo ba settle pero ako lang ang iyo nga siyempre inyo bayaran lang inyo bill sa kurente pero siguro alat niyo ang inyong bayaran sa duta ha. Ang hilutungan na Submarine Cable Project usa ka proyekto sa NIA nga gipatuman uban sa Banilco aron na matagan og kasaligan og malungtarong nga supply sa kuryente ang barangay hilutungan. Pinagi sa submarine cable nga nagkonektar sa Muambok Islet ngadto sa hilutungan. Sa wala pa kini, limitado lamang ang kuryente gikan sa alas 4 sa hapon hangtod alas 12 sa tungang gabi. Ang kuryente kaniadto is generator lang, magsugod sa alas 4 hangtod alas 12 which is hago kay para sa kuang nga na ako'y apo kay ikapang sa kuryente mangita nagkanang ikapaypay or unsa nga magamit nga among ma-provide ang kanang kuan sa kalimuot sa panahon nana. So pagka hitabo na nga 24 hours na ang kuryente dako namo ikalipay ug among ipaabot sa mga natungdan ang dako namong pasalamat niini. Salamat sa mga tao nga maoy naningkamot nga mahimo kining minatuod. O daghang salamat ko sa atong Ginoo nga kaning tanan nahimong posible. Thank you. Og amon po dako nga gipasalamatan ang LGU Bantayan nga gipanguluhan ni Mayor Alex Layese sa pagpatuman niini nga project para sa kalambuan o kalampusan sa mga taga-isla sa hilutungan. Karon 24 oras na ang supply sa kuryente sa barangay hilutungan. Sumala sa Banilco, halos sa tanang nga panimalay, nataoran na uga koneksyon. Gawas lamang sa mga bagong nga gitukod nga balay, nga padayon pang giandam alang sa instalasyon. Ang proyekto gilauman nga makapauswag sa edukasyon, panginabuhi, negosyo, pangisda o kalidad sa kinabuhi sa mga residente. Angat man ang Submarine Cable. Sabi ko, maghulos dili ka muna
maghahanap pa tayo ng pondo para dyan. Ha? In closing, I hope that this milestone inspires us to remain united in our commitment to empower communities through rural electrification. Bago ako magtapos, ngayon na may ilaw na ho tayo, may kaikibat mong responsibilidad yan. Ha? At sana maging maagap tayo, sana maging responsable tayo sa pagbabayad ng ating kuryente. Ubos sa administrasyon ni Mayor Orlando Alex Laisi, gingong higpit nang nasulbad ang dugay ng problema sa kuryente sa Barangay Lutungan. Usa ka isyu nga gitubang sa mga mulupyo sulod sa daghang katuigan. 40 years ago, misugod ang electric sa Bantayan. Mauto, nagsugod ang Balilco, and the same time, ang sa Ilutungan. Karon, kasulti pa, 8 hours ang siga. Karon, masaksihan na ninyo 24 oras ang siga. This is very important breakthrough, no? Gikan sa pagsugod, more almost 50 years ago, Benilco, in a partnership with the national government, through NACOPOR or NIA, this is something, a constant breakthrough in giving services, electricity to the population. Nagpasalamat usab ang lokal nga kagamanan ug ang mga opisyal sa barangay sa tanang ahinsya o organisasyon nga mitabang aron matuman ang dugay ng pangandoy sa isla. Ang Barangay Lutungan gipangunahan ni Kapitan Mitchell Sumilhige nga girepresentahan ni Barangay Kagawad Ferdinand Saisis atol sa maong seremonya. This is more than electricity. For us, this is dignity. I can give you more than 24 reasons why we're overreacting. Apan pipila lang niini ang akong hisgutan. Mahitungod kini sa usa ka estudyante nga pwede nang makatuon bisag lawom na ang oras kay mag-agad ang suga. Mahitungod kini sa usa ka negosyo nga dungay ng giplano apan pwede nang kasugdan. Mahitungod kini sa mga ginikalan na dili na makigbatok sa oras, makahikay lang sa pagkaon. And mahitungod kini sa usa ka gamayng isla nga dali nang tuytuyon sa iyang mga mananagad sa ilang paguli. This is about safety on our streets. This is connection to the world. And most of all, this is all about the dreams that no longer have to wait for sunrise. From 4 hours to 8 to 24, this is the evolution of our power. This is the evolution of the power that we will cherish and we will always remember forever. Alang sa Bujong sa Alas City sa GCAD TV, Mark Anthony Alob reporting. Gipaygayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 7 ang annual on-site validation sa mga drug-cleared barangay sa Bantayan aron masuta kung angayan pa bang magpabilin ang ilang drug-cleared status. Alang sa dugang detalye, aniya kining report ni Melagine Ornopia. Gipahigayon karong Agosto 4, 2026 sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 7 ang on-site validation alang sa mga drug-cleared barangay sa lungsod sa Bantayan. Kapin sa 150 ka barangay officials ang mitambong sa maong kalihukan. Lakip ang mga kapitan ug mga sakop sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Matag tuig gihimo sa PDEA ang maong on-site validation aron masusi kung angayan pa bang mapadayon ang drug-cleared status sa matag barangay. Ang validation gipanguluhan sa Regional On-Site Validators gikan sa PDEA Region 7 uban sa ubang partner agencies. Sa maong kalihukan si Konsehal Edgardo Layesi ang nirepresentar kang Mayor Alex Layesi ug mipahayag sa suporta sa lokal nga panggamhanan sa padayon nga kampanya batok sa ilegal nga droga. Is na makahibo kitay bahay silangan din sa Bantayan. Kaya sa pagkasara ang mga ma-positive na mga drug tests sa mga empleyado. Ang ating ihimo is arak kita ibuwang with talisay pa sa pagkasanak. We propose kay Pastor na we will have a MUA with some Madlenios. Kay Madlenios is arak na sila yung bahay silangan. Kita, wapa. Pero may mga amigo kita mga kaila natin, specifically sila ni Tom 2.
Sa wala pagisugdan ang validation, naghatag og hamubong drug abuse prevention and education ang Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC focal person nga si Romel Comendador. Uban sa Municipal Local Government Operations Officer o MLGOO nga si Jupiter Idawa. Sa pagkakaroon wala pag gipagawas sa PDEA ang opisyal nga resulta sa on-site validation o gipaabot ka kini ipahibalo human makumpleto ang ilang ebalwasyon sa tanang barangay. Aniata karon diri sa Bantayan Social Hall kung asa gipahigayon ang on-site validation sa drug clearing retention. Sa pagkakaroon nagpadayon pa ang validation sa matag barangay nga drug cleared na. Nanukad sa Social Hall sa Bantayan alang sa Budyong sa Alas 7 sa JCAT TV, kini si Melody Nopia, reporting. Dili ra si Sara Duterte ang dunay confidential fund sukwahi sa gipasiatab sa taga-prosekusyon. Alang sa dugang detalye, aniya kining report ni Mark Anthony Alog. Sa nagpadayon nga impeachment trial, gipakita sa depensa ang usa ka dokumento nga nagpakita sa confidential fund sa Office of the Vice President kun OVP niadtong 2014. Niadtong 2014 si kanhi Vice President Jejomar Binay ang nagdumala sa OVP. Sumala sa depensa, ang maong dokumento nagpakita nga doon na usab confidential fund nga gigahin sa OVP niadtong iyang termino. Gipasikan kini sa depensa aron na supakon ang pahayag nga si Vice President Sara Duterte lamang ang nakadawat og confidential fund sa OVP. Apan gingon sa prosecution nga ang ilang gikwestiyon dili lamang ang paghatag og pondo kundi ang paagi sa paggamit og pagliquidate niini. Nagpadayon ang impeachment trial samtang gipresentar sa duha ka kampo ang ilang mga ebidensya o argumento. Alang sa Budyong sa Alas City sa JCAT TV, Mark Anthony Alob reporting. Yatagan ni US President Donald Trump ug katapusang higayon ang Iran para sa posible nga kasabutan kag malikayan ang dugang nga tensyon sa Middle East. Alang sa dugang detalye, aniya kini report ni Ella Capilla. Nagpasidaan si US President Donald Trump nga ang maabot nga negosasyon sa tunga sa Estados Unidos kag Iran mahimo na nga katapusang higayon para makabot ang kasabutan kag malikayan ang dugang pa nga pagsakas ang tensyon sa rehiyon. Apan sa laing bahin, gipahayag sa Iran nga wala pa'y opisyal nga nagbalik ang negosasyon tali sa duha ka nasod. Tungod niini, padayon na nabalaka ang nagkalanlain ng mga sektor sa posibilidad na pagsamot sa konfrontasyon sa Middle East. Samtang nagpadayon ang kagubot, nagpabilin nga taas nga kahadlok sa mga seguridad sa mga barko nga nagabiyahe sa rehiyon kag sa negatibong epekto niini sa supply sang lana kag sa ekonomiya sa nagkalanlaing mga lugar sa kalibutan. Alang sa JCAT TV, kini ang Budyong sa Alas 7, Ella Rose Campillan reporting. Maukadto ang tingog sa Budyong sa Alas 7, gikan sa isla sa Bantayan, uban sa kinatibukang pwersa sa JCAT Multimedia Productions. Kini si Froilan Nigapatan. Mayong adlaw kanatong tanan. Shalom. This is JCAT TV, your all-in-one local cable channel for news that matters, stories that inspire, and voices that deserve to be heard.